Awardee Bragi Braganza pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Mula sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Linggo, July 7, 2024. At para sa isang oras na balitaan, ako po ang inyong makakasama, Mayan Day Palma. Pilitin na natin ang headlines para sa IZ Balita Linggo panghapong edisyon. Sa Philippine Statistics Authority, pinabubusisi sa Senado. Pamimeke ng mga opisyal ng dokumento, pangangambahang maulit. Umano'y pagpapaikot ng DPWH sa Senado kaugnay sa itinatayong bagong Senate building. Ibinunyag ni SP Escudero. Samantala tama at walang kinikiling ang pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas, tiniyak ni incoming Education Secretary Sani Angara. Sa balita sa ibayong dagat, 5 katao patay, 80 iba pa sugatan sa pananalasa ng buhawi sa China. Sa balitang pampalakasan, wrestling superstar John Cena magre-retiro na. Sa balitang pangkalusugan, mga pagkain pampalakas ating alamin. At sa balita sa mundo ng showbiz, popstar royalty Sarah G at asawang si Matteo Gudicelli magsasama sa big screen. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Na 4:06 ng hapon, narito na ang detalye ng mga balita. Posible pang maulit ang kaso ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa pamimeke ng dokumento partikular sa birth certificate. Ito ang binigyang diin ni Senate President Francis Chis Escudero sa panayam ng DWIZ na kailangan ng maayos ang anyay kapalpakan ng Philippine Statistics Authority, lalo na't isa ang birth certificate sa mga requirements upang makakuha ng mahalagang dokumento tulad ng passport. Kaugnay nito, naniniwala din si SP Escudero na mayroong nagaganap na korupsyon sa PSA. Ang tanong ay, paano ba nangyayari ito? Dahil asahan mo, hindi ito ang unang pagkakataon kung sakasakali, dahil ang basehan, ang tanging basehan ng passport ay birth certificate. At kung yan mismo ay hindi mo maaasahan, papaano na tayo gagalaw pa sa iba pang mga dokumentong iniiso natin, kabilang na ang pagiging kandidato. Dapat nagsisimula sa simula, maayos at malinis yan. So sa tingin ko, isang bagay na dapat ay ayusin at tiyakin na masusing maayos dahil maraming problemang magbubunga kung yan ay palpak. Naman ni SP Escudero na sakaling hindi talakayin sa pagdinig ang paghigpit sa proseso ng PSA, siya mismo ang magbubukas ng diskusyon tungkol dito sa budget deliberations. Isa ako sa mabibring up niyan sa budget deliberations kung hindi yan mabibring up sa pagdinig. Dahil ang narinig kong sinabi ng PSA sa hearing, kung hindi ako nagkakamali, naghugas kamay lamang naman. Sabi nila, wala kaming kapangyarihan questionan yung kanyang birth certificate. Hindi ba? Sabi, korte lamang ang pwedeng gumawa niyan. Hindi yun ang punto. Ang punto, paano ba nagka-birth certificate mo na ito sa simula? Yan po ang tinig ni Senate President Francis Chis Escudero sa panayam ng DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nadiskubre naman ng mga otoridad ang isang